Why was the general upset when his son got an A in math? Why? Because he spent more time dividing than conquering. Hello po mga kasosyo! Good news! May mga nakakapasok na malalaking international business sa ating bansa. Sasakupin na tayo, ma'am. Ay, ang OA. Anong sasakupin? Magnenegosyo nga sila sa ating bansa. Naisip mo ba na kapag sila'y nagtayo ng mga kumpanya dito, ay more jobs para sa mga Pilipino, more competition at pagandahan sa offer sa sweldo. At hindi na tayo kailangan mga ibang bansa para maghanap ng mas magandang trabaho. Kaso may malaking problema. Okay na eh. Excited na ako, mami. Ano na naman problema? I'm sorry to tell you about the bad news. Pero dahil sa Article 12, Section 9-11 ng 1987 Constitution, tanging mga Pilipino lang ang pwedeng magmay-ari ng isang kumpanya with 100% ownership. Ngayon, kung ikaw ay isang foreigner, hanggang 40% lang ang pwede mong maging pag-aari. At kailangan mo maghanap ng isang mayamang Pilipino na magmamay-ari ng 60% ng iyong kumpanya. Nabalita mo ba yung China Telecom na makikipag-partner kay Dennis Uy? At yung IKEA from Sweden na makikipag-partner kay Henry C. Ilan lang sila sa mga FDI na napipilita makipag-partner sa mga mayayamang Pinoy para lang makapagnegosyo dito sa Pilipinas dahil sa 60-40 policy na yan. Dahil dito ay konting mga FDI na lamang ang nagiging interesadong magnegosyo dito sa Pinas. At nagtatayo na lang sila ng mga negosyo nila sa ibang bansa na kung saan pinupuntahan ito ng ating mga kapong Pilipino dahil mas maganda ang sweldo. So bakit hindi na lang tanggalin yung 60-40 policy para dito na lang sila? Yun na nga yung malaking problema! Kaya sa mga draft ng constitutional reforms, ng PDP Laban, Centrist Proposals at People's Draft, ay tinanggal na ang Article 12, Section 9-11 o ang 60-40 policy. Ito ay para mas lumago ang ating ekonomiya, dumami ang trabaho, at mas gumanda ang produkto at serbisyo na available para sa bayan. Eh paano kapag pumasok na yung mga FDI tapos dumami na sila? Tapos sila na yung may-ari ng mga kumpanya. Paano na? Baka masakop na tayo niyan. Tutuktukan na kita eh. Masyado kang praning kakateleserye mo yan eh. Tignan mo nga yung China na may mga FDI na may 100% ownership ng kanilang mga kumpanya. Nasakop ba sila? Ilan dito ay ang Toyota ng Japan, Samsung ng Korea, at ang McDonald's ng Amerika na may humigit 2,000 stores all around China? Ano na, nasakop ba sila? Hindi ba mas gumanda ang kanilang ekonomiya? So in conclusion, ang nakikinabang lang dyan sa 60-40 policy na yan ay ang mga mayayaman, aka oligarchs. Habang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Tanggalin ito para sa tunay na pagbabago. Tama! O sana naman naliwanagan na kayo ha. Like, comment, share, and follow us for more informative videos.